Isang magandang gabi po sa lahat ng pinakamamahal ng Diyos. Welcome po ang bawat isa ngayong gabi sa ating online worship service. Ngayon po ay buwan ng Pebrero na kung saan binibigyan ng diin at pansin ng mga tao ang konsepto ng pag-ibig. Sapagkat ngayong buwan na to ay ipinagdiriwang ng buong mundo ang araw ng pag-ibig o Valentine's Day. Maraming iba't ibang paraan ang ginagawa ang tao upang maipakita at maipadama lamang niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal. Last Wednesday po, nakita po natin yan sapagkat nung Wednesday ay araw ng pag-ibig. Marami pong nakatanggap ng mga regalo, kagaya po ng flowers, ng chocolates, ng Valentine's card, at yung iba naman, dahil practical, ang ibinigay sa kanilang mga asawa, lalo na sa mga asawa nila, ay pambili ng bigas at ng grocery. So, iyan po ang paraan ng tao upang maipakita ang kanilang pag-ibig sa kanilang minamahal. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay walang iba, kundi ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang kanyang pag-ibig? Ano ang kayang gawin nito sa buhay ng isang tao ngayon at sa darating na panahon? Paano niya ito ipinakita at ipinadama? At ano ang bunga at resulta nito? Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa pribilehiyo at pagkakataon na Ikaw ay aming mapasalamatan, Ikaw ay aming masamba, Ikaw ay aming mapapurihan, at higit sa lahat, ang iyong mga salita ay aming mapakinggan at mapag-aralan ngayong gabi. Ano man po, Panginoon, ang nagawa naming kasalanan sa mga oras na to, ito po ay aming itinataas sa iyo. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, maging ito man po ay aming nasabi, naisip at naisagawa. Patawarin mo nga po kami, O Diyos. Papanumbalikin mong muli ang aming relasyon at ugnayan sa iyo, aming Diyos Ama, upang ang iyong mga salita ay malayang makakilos, malayang makagawa sa aming mga buhay, Panginoon. At binubuksan po namin at patuloy na binubuksan namin, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami palagi, Panginoon, na ang iyong mga salita ay aming maunawaan, ay aming maisabuhay sa aming, sapagkat, Panginoon, ito po yung higit na kailangan ng bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita, ang siyang ilaw, ang siyang tanglaw sa aming mga buhay. At hayaan po, Panginoon, na ang iyong banal na spirito ang siyang kumilos, ang siyang magpaunawa, at siyang patuloy na magpaalala sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat sa iyo, Panginoon. Papuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kahanga-hanga po ang pag-ibig na alay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang pinakamaganda at pinakamataas na uri ng pag-ibig na iniaalay sa atin ng ating pong Panginoong Hesus. Ito po yung pag-ibig na pwede nating maranasan, napakadakilang pag-ibig na iniaalay sa atin ng ating pong Panginoong Hesus. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga kwento patungkol sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ni Hesus ay perpektong pagpapakita at halimbawa ng isang tunay at wagas na pag-ibig na hindi masusukat at walang hangganan. May isang awit po na kinakanta sa Sunday School. Naalala ko po yun. Nung may church po tayo, naririnig ko pong kinakanta
ng mga bata sa Sunday School. At ang sabi po sa awiting ito, "The love of Jesus is sweet and marvelous, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, what a wonderful love." At yan po ang ating titignan at pag-aaralan ngayong gabi. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia at ito po sama-sama po nating basahin. Sabi po sa Efeso 3:17 hanggang 19, "Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos." Gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang pag-ibig na inuukol sa atin ng ating Panginoong Yesus. Paano natin mauunawaan ang isang bagay na hindi talaga masukat? Ang ating teksto po ngayong gabi ay panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. At ito din ay panalangin para sa lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Yesus, na magkaroon tayo ng isang malalim at personal na relasyon sa Kanya, na maging parte at bahagi ng ating mga buhay si Kristo Jesus, upang maunawaan at maranasan natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. Atin pong isa-isahin ang pag-ibig ni Kristo na atin pong binasa na nakasaad po sa talata 18. Sabi po, number 1, unahin po muna natin, gaano kalawak ang pag-ibig ni Kristo. Ito'y tumutukoy sa kung sino ang sakop o saklaw ng pag-ibig ni Kristo. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang lawak ng pag-ibig niya ay nagpapakita ng pagkakaiba ng Kanyang pag-ibig at sa pag-ibig ng tao. Sapagkat ang pag-ibig po ng tao ay para lamang po sa iilan at hindi para sa lahat. Sapagkat kung sino lang po yung malapit at nagbibigay kasiyahan o kagalakan o nagbibigay ng magandang pakiramdam sa isang tao, ay iyon lamang po ang kanyang minamahal. Samantala po, ang pag-ibig ni Kristo, ito po'y pag-ibig na iniuukol niya para sa lahat ng tao. Ito po'y walang sinisino at ito po'y walang itinatani. Sapagkat sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, pansinin po natin, aking mga kapatid, ang salitang sanlibutan. Ang salitang sanlibutan po ay tumutukoy sa lahat ng tao, sa lahat ng uri ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa iilang mga tao o para sa mga tao na mabubuti, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat.
Kaya nga po naparito ang ating Panginoong Hesus, hindi po sa mabubuti, kundi sa lahat ng makasalanan. Sabi po sa Revelations 5:9, o Pahayag 5:9, inawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulun at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ang lahi, ang kasarian o estado sa buhay, lugar kung nasaan ka man, ay walang kaugnayan pagdating po sa katayuan o kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Maging ikaw man ay lalaki o kaya babae, matanda, bata, maitim, maputi, anuman ang estado mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, at higit sa lahat, kung ikaw man ang pinakamasamang tao, kapatid, sinasabi dito sa salita ng Diyos na ating binasa sa Juan 3:16, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Walang sinisino at walang itinatangi ang pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang lahat po ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Pedro 2:3-9. Ikalawang Pedro 3:9. Sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Iyan po ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi, tumalikod sa kasalanan at magkaroon ng personal na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tayo po ay talagang binibigyan pa niya ng pagkakataon para po ang lahat ng tao ay makapanumbalik sa Kanya at magkaroon ng relasyon sa pamagitan po ng ating pong Panginoong Hesus. Bagaman tayo po ay hindi lubos talaga na karapat-dapat, tayo po ay hindi lubos na karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, pero ikaw at ako ay mahal na mahal niya. Iyan po ang kahulugan ng grace o biyaya ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya po niya inibig ang bawat isa sa atin. May ilang mga tao po ang nahihirapang maniwala na sila po ay mahal ng Diyos, mahal ng ating Panginoon, sapagkat iniisip nila napakalayo na nila dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa buhay. Mas pinipili nila ang sarili nilang kagustuhan kesa ang magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Well, kapatid, sinasabi sa atin ngayong gabi, mahal ka ng Panginoon at binibigyan ka pa niya ng pagkakataon para ikaw ay makapanampalataya sa Kanya at magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sapat ang lawak ng pag-ibig ng ating Panginoon, ng ating Diyos, upang ikaw at ako ay Kanyang yakapin, Kanyang abutin sa ating mga kalalagayan.
Salamat po sa dakilang pag-ibig ng Diyos ng ating Diyos, sa kanyang pag-ibig na napakadakila at napakawagas. Pangalawa po sa sinabi po sa talatang 18. Gaano ang pag-ibig ni Kristo? Tumutukoy ito kung hanggang saan ang abot at itatagal ng pag-ibig ni Kristo. Sabi po sa Jeremiah 31:3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa inyo na may kagandahang loob. Sinasabi po dito sa ating binasa na ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus, ng ating Diyos, ay walang hanggan o everlasting. Ito ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, hindi lang po ito available every Sunday, every worship service natin, tuwing linggo. Hindi po. Hindi rin po ito kapag available tuwing tayo po ay nagkakanda ng Bible study o umattend sa ating pong mga Bible study. At lalong, hindi lang po ito available tuwing tayo po ay nananalangin sa ating pong Panginoong Hesus. Kundi, ito po ay walang pinipili oras at panahon. Sapagkat ito ay araw-araw po na ipinadarama sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sabi po sa Lamentations 3:22-23 na ang kanyang pag-ibig ay laging bago at laging sariwa bawat umaga. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. Araw-araw na bawat tayo gumigising araw-araw, ito po'y laging bago at sariwa para sa bawat isa sa atin. Bago pa man likhain ang mundo, ay minahal na po tayo ng ating Panginoon. Tayong mga tao ang nasa kanyang isipan bago pa man niya likhain ang mundo. Kahit na alam niya na lahat tayo ay gagawa ng masasamang bagay na hindi o magbibigay ng sakit o makakasakit sa damdamin ng ating pong Panginoong Hesus, ng ating Diyos, ay pinipili pa rin niya tayong mahalin at patuloy na pipiliing mahalin hanggang sa walang hanggan. Wala tayong magagawa na para po tayo'y lalo pang mahalin ng ating Diyos. At wala din tayong magagawa upang tayo'y mabawasan ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Roma 8:35, Romans 8:35, sabi po dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Sabi po sa 37, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So sabi po dito, sa Romans 8:35 and 37, wala pong pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Napakadakilang pag-ibig po iyan na siyang inuukol para sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesus, na ang Diyos ay walang hanggan. Kaya ang kanyang pag-ibig na alay para sa bawat isa sa atin ay walang hanggan. Ito'y mananatili magpakailanman. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi sumusuko at nauubos.
Tayo mga tao, ang pag-ibig natin ay may hangganan at may expiration date. Kapag naibigay mo na o nasunod mo ang gusto ng iyong minamahal, ay patuloy kanyang iibigin. Pero kapag dumating ang point o punto ng buhay mo na yung kagustuhan niya ay hindi mo nasusunod at nakagawa ka ng kasalanan sa kanya, ay doon po titigil o matatapos ang inyong relasyon. Pero sa kabilang banda po, ang pag-ibig na alay ni Kristo para sa bawat isa sa atin ay nagpapatuloy at nagpapatuloy. Hindi po tayo susukuan ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Kahit na marami pa ring tao ang nananatiling walang relasyon sa kanya, hindi kumikilala sa kanya, ay laging gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos upang ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Siya pa rin ang gagawa ng paraan, sapagkat tayo, never naman tayong humanap sa Diyos. Ang Diyos ang siyang parating umabot sa atin. Up to now po, yung pag-ibig na yan ay available para sa bawat isa sa atin. Nasa sa atin na lamang po kung ito po ay ating papakinggan, ating tatanggapin sa ating mga buhay. Sapagkat sapat ang pag-ibig ng ating Panginoon upang maabot tayo saan man tayo naroroon at anuman ang kalalagayan natin sa buhay. Pangatlo po, gaano kataas ang pag-ibig ni Kristo? Ito'y tumutukoy kung hanggang saan tayo kayang dalhin ng kanyang pag-ibig. Sabi po sa awit 35:6, sa English po muna, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Sabi naman po sa Tagalog, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Sinasabi dito na ang pag-ibig ni Kristo ay kasing taas ng langit o abot hanggang sa kalangitan. Ibig sabihin, ang pag-ibig na ito ang siyang magdadala sa lahat ng mananampalataya sa Kanya at kikilala sa Kanya doon po sa kalangitan, na kung saan nandoon ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. Sabi po sa Efeso 2:6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ibig pong sabihin dito, ang patuloy na pagtanggap at patuloy na pagkilala at pananampalataya kay Jesus ang siyang magdadala sa atin doon sa langit upang kasamahin niya at upang makasama tayo doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Sapagkat sa lahat ng nagpapatuloy at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay tatawaging citizens of heaven o mga mamamayan ng langit. Ito po'y naging posible lamang dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya hanggang sa dulo o kawakasan ng kanilang mga buhay. Sabi po sa Juan 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung di gayon, ay sinabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang nagsasalita po dito ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. At ang kanyang kausap ay kanyang mga alagad. Ito rin po ay sinasabi sa atin
ng ating Panginoong Hesus. Sa atin po o sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa Kanya, na langit na tirahan ang naghihintay sa lahat ng mga kikilala at may relasyon at may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kapag po dumating ang panahon na tayo po ay haharap sa Diyos, ang sasabihin po sa lahat ng mananampalataya hanggang sa dulo ng kanilang buhay, I welcome my good and faithful servant. Iyan po ang napakagandang pangako ng Diyos sa sino mang kikilala at mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Patuloy na mananampalataya hanggang sa matagpuan tayo ng Diyos pagdating ng ating Panginoong Hesus. Di ba po, napakaganda po ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na inialay sa atin, sapagkat buhay na walang hanggan doon sa langit ang Kanyang ibinibigay sa bawat isa na patuloy na nananampalataya. Sapagkat sapat ang pag-ibig ni Kristo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, na kapiling niya doon sa kalangitan, sa langit na puno ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na napakaganda ng bunga at dulot nito sa buhay ng isang tao. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Pang-apat po, gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo? Ito po'y tumutukoy sa kung ano at kung hanggang saan ang abot ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Atin pong basahin ang Roma 5:6-8 upang makita natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. Pero bago po yan, ang sabi po dito, ang pag-ibig ni Kristo ay napakalalim na umaabot hanggang sa kamatayan, hanggang sa ibuturan ng ating kasalanan at kasamaan. So isipin po natin, kung ikaw man ang pinakamasamang tao, ikaw man yung pinakapusakal ng lipunan na sinasabi, ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay kaya ka nitong abutin. Ano man ang nagawa mong kasalanan, ikaw ay maaabot ng pag-ibig ni Kristo. At higit sa lahat, ang pag-ibig na yan ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Roma 5:6-8, sapagkat nang tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Sa verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, tayong lahat po na mga tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Wala pong pwedeng makapagsabi sa atin na ako ay matuwid, ako ay mabait, ako ay mabuti, sapagkat ayon po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaaway po ang tingin ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsan sa Kanya. Bilang tayo ay kaaway ng Diyos, ang atin pong kapupuntahan ay walang iba kundi sa naglalagablab na impyerno. Pero good news, kapatid, ito yung napaka-good news. Hindi
hinayaan ng Diyos na tayong kanyang mga nilikha ay mapahamak, sapagkat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus na tinatawag na Darling of Heaven ay iniwan niya ang kalangitan, namuhay na kasama natin at namatay para sa atin. Natural sa isang tao po na mag-alay ng kanyang buhay para lang doon sa taong kanyang minamahal. May napanood po ako nun sa TV na kinakailangan ng puso ng bata ay yung tatay, dahil nga mahal niya yung kanyang anak, ninais niya na siya na lang yung mamatay at makuha yung puso niya at maibigay sa kanyang anak. Ganyan po yung pag-ibig ng tao para lang doon sa kanyang minamahal. Pero po, ang pag-ibig na ukol sa atin ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus, yung Darling of Heaven na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ay minarapat niya na siya ay bumaba dito sa lupa, na mamuhay na kasama natin, at siya po ang mamatay para sa bawat isa sa atin. Iyan po ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi niya hinintay na tayo ay lumapit sa Kanya, sapagkat kahit kailanman walang humanap sa Diyos. Lagi po ang nais at gusto ng tao ay ang kanyang sariling kagustuhan lamang. Sapagkat natural sa ating mga tao na palaging yung ating nais, yung nasa ng ating puso, yung ating ginagawa. Never po nating hinanap ang Diyos. Never po tayong nag-initiate na siya'y ating kilalanin sa ating mga buhay. Ang ating pong kahabag-habag na kalalagayan ay magdadala sa atin doon sa apoy ng impyerno. Saan tayo makakahanap ng taong tutulong sa atin at magliligtas para sa atin? Na kaya tayong iligtas at handang mamatay in our place o para sa atin. Sino ang gagawa nito? Ito po ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Filipos 2:6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ganyan po ang pag-ibig na iniaalay at inalay ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa. Naging masunurin siya. Maging kamatayan man ay kanyang sinuong para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan dahil sa ating mga kasalanan. Para ikaw at ako ay magkaroon ng reconciliation o pakikipagkaisang muli sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating kasalanan ang siyang naging dahilan upang yung relasyon natin sa Diyos at relasyon natin ay magkaroon ng barrier o magkaroon ng pagitan
dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil nga sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi niya hinayaan na yung ating kasalanan ay hindi mabayaran, kundi inialay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas mula sa kapahamakan. Sapagkat yung pong ating kasalanan ay kinakailangan po na ito ay mabayaran. At walang iba magiging kabayaran ay isa lamang po, kundi kamatayan. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Malinaw po na sinasabi dito na ang tanging paraan lamang para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan natin ay walang iba kundi ang kamatayan. At yung dapat po na mamatay at mag-aalay ng kanyang buhay para maging pambayad po sa ating mga kasalanan ay karapat-dapat na handog upang magkaroon ito ng katubusan. Kapag po tayo nangutang sa atin pong, halimbawa, umutang ako kay Ate Che ng 1,000, kinakailangan po 1,000 piso, kinakailangan po na yung maging kabayaran ko para sa aking utang ay ganun din pong halaga na 1,000 piso. Hindi po ako pwedeng magbayad sa kanya na halagang 1,000 piso na kangkong, sapagkat hindi po yun ang karapat-dapat. Kasi ang inutang ko ay 1,000 piso at hindi yung halaga ng 1,000 na kangkong. So kinakailangan ng ibayad ko din, maipambayad ko kay Ate Che ay walang iba kundi 1,000 piso. So dapat dapat tama ang aking ipambayad. At iyan po ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang po ang tanging karapat-dapat na maging handog at maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi po sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Si Jesus po, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paraan, siya po ay tinukso. Pero kahit isang beses man, never pong nagkasala ang ating pong Panginoong Jesus. Siya lamang po ang tanging karapat-dapat na magbayad ng ating mga kasalanan. Jesus is the only way upang yung ating mga kasalanan ay mabayaran at magkaroon tayo ng kaligtasan. Sinasabi lang dito na sapat na malalim ang pag-ibig ni Kristo upang maabot ang pinakamasama sa mga makasalanan o yung mga sinners o mga makasalanan. Ang pag-ibig niya, kahit na ikaw ang pinakapasaway o latak ng lipunan na tinatawag, ay sapat ang lalim ng pag-ibig ng Panginoong Hesus upang ikaw ay kanyang maabot. Ang mabuting balita ng pag-ibig ni Kristo ay mahal niya ang hindi mga karapat-dapat. At sapat ang lalim ng kanyang pag-ibig upang ialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sapat ang lalim ng pag-ibig ni Kristo upang iahon tayo mula sa ating mga kasalanan
mula sa mga kalungkutan natin, mula sa pagdurusa natin dito sa mundong ito. Kung ano man ang kalalagayan mo sa buhay, aking kapatid, ikaw ba ay nalulungkot? Feeling mo na nag-iisa ka lamang. Walang dumadamay at walang nagmamahal. Punong-puno ka man ng problema o pagsubok ng buhay. Well, kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos, kahit ikaw man ang pinakamasamang tao, kahit ikaw man ay punong-puno ng problema o pagsubok ng buhay, parang hindi pa natatapos ang problema, ayun na naman si problema, hanggang sa nagpatong-patong na, kapatid, sapat ang lalim ng pag-ibig niya upang ikaw ay kanyang abutin, upang ikaw ay kanyang ahunin sa iyong kalalagayan sa mga oras na to. Isa lang ang dapat mong gawin, kapatid. Ang ikaw ay kumilala, ang ikaw ay manampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi po sa awit 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Hindi po ba karapat-dapat tumanggap ng papuri, ng pagkilala, ng pagsamba at pasasalamat ang ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin, na yung kasalanan natin ay kanyang binayaran para po tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating pong Diyos na makapangyarihan. Si Jesus ang naging daan at naging dahilan upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating Diyos na makapangyarihan. Sapagkat yung kasalanan natin, siya ang nagbayad. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay para magkaroon ng kabayaran ang ating pong mga kasalanan. Sinasabi po sa atin ngayong gabi na ang lawak ng pag-ibig ni Kristo ay sumasaklaw sa lahat ng tao at sa lahat ng dako. Ang haba ng pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan at walang katapusan. Ang taas ng pag-ibig ni Kristo ay nagdadala sa atin hanggang sa buhay na walang hanggaan, doon sa langit upang tayo'y kapilingin niya at makasama niya doon sa kalangitan. At higit sa lahat, ang lalim ng pag-ibig ni Kristo ay kahit anumang kalalagayan mo sa mga oras na to, kapatid, kaya kang abutin nito. Kayang patawarin ang iyong mga kasalanan at kaya kanyang iligtas sa iyong kasalanan at sa iyong kalalagayan sa mga oras na to. Hindi ba't napakadakila po ng pag-ibig na alay ng ating Panginoong Jesus? Walang maipapantay, walang maikukumpara, at walang maihahambing sa kanyang pag-ibig. Wala pong kayamanan, wala pong ari-arian ang pwedeng makapagdala sa atin sa kalangitan, ang pwedeng magligtas sa atin, ang pwedeng magbigay sa atin ng magandang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Wala po. Kundi isa lang ang paraan, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw para sa iyo at para sa akin. At ito pong pag-ibig na to ay walang limitasyon at walang hangganan. Ito ay pwede nating maranasan. Ito ay pwede nating maramdaman at maisabuhay, aking mga kapatid. Sa pag-ibig, ang pag-ibig ni Kristo ay kanyang ipinadama at kanyang ipinakita sa pamamagitan
ng pag-aalay ng kanyang buhay. At ang dulot nito at resulta ay walang iba, kundi ang kaligtasan ng sino mang mananampalataya, ng sino mang kikilala, ng sino mang may tunay na relasyon sa Kanya hanggang sa dulo ng kanilang buhay o hanggang sa kawakasan ng kanilang mga buhay. Kapatid, napakalaki ng naging puhunan ng pag-ibig na yan, ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sinasabi sa atin ngayong gabi, huwag nating sayangin. Huwag nating ipagwalang bahala ang pag-ibig na inuukol sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat darating ang panahon na tayo ay haharap sa ating pong Diyos na makapangyarihan. Ano po ang ating pipiliin? Ang manampalataya sa ating Panginoong Hesus? O mas naisin natin ang ating gusto? Na yung kagustuhan natin ang patuloy na magdadala sa atin patungo sa kapahamakan. Salamat na lamang. Salamat sa napakabuti, napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi niya hinayaan na tayo'y mapahamak, kundi tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay kumilala at manampalataya sa ating pong Panginoong Hesus upang yung langit na pangako niya ay atin pong maranasan. Nasa sa atin na lamang po, aking mga kapatid, kung yung pag-ibig ni Kristo na kanyang ipinadarama sa iyo up to now, hanggang ngayon, ay iyong tatanggapin at iyong kikilalanin sa iyong mga buhay. Kapatid, nag-iisa lang ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo na hindi nagmamaliw. Hindi natin yan mararanasan sa ating kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ng ating kapwa ay may hangganan at may kawakasan. Pero ang pag-ibig na alay sa atin ng ating Panginoong Hesus ay pangwalang hanggan. Kaya ka nitong abutin sa pinakamadilim na parte ng iyong buhay na walang iba kundi ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin ang napakagandang regalo na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus, yung kanyang pag-ibig na walang hanggan at hindi nagmamaliw. Sa lahat ng oras at panahon ay atin pong maaasahan at atin pong mapanghahawakan ang pag-ibig ni Kristo. Ang nais lang niya sa atin ay ito'y ating piliin, tanggapin, at ating isabuhay. Naway maging panalangin natin, maging nasa ng ating mga puso, na huwag na tayong mawalay pa sa kanyang pag-ibig at sa kanyang mga salita na pangwalang hanggan. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa iyong mga salita na nahayag ngayong gabi. Salamat at ipinakita mo at muli ipinaalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat dahil sa pag-ibig na yan, Panginoon, ang naging dulot nito ay kaligtasan para sa lahat ng mga kikilala at mananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo hinayaan na kami ay mapahamak, kundi mas ninais mo pa rin, Panginoon, na kami ay magkaroon ng ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa dakilang pag-ibig na alay ninyo sa amin, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord, panalangin namin na palagi mo kaming kahabagan. Huwag na nga po kaming mawalay pa sa iyo, kundi tulungan mo kaming makapanatili sa iyo at sa iyong mga salita. Maraming mga bagay ang pwedeng
umagaw ng aming atensyon mula sa iyo, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo kami na palaging ikaw ang aming mauna, na palaging ikaw ang mabigyan namin ng mataas na pahalaga sa aming mga buhay. At ang pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw, ay patuloy na sa amin ay yumakap, patuloy na sa amin ay manahan. Salamat sa iyo, Panginoon, at dalangin ko po sa aking mga kapatid na nakikinig ng online service. Lord, anuman po ang kanilang pinagdaraanan sa mga oras na to, ikaw po ang nakababatid. Tulungan mo nga po ang bawat isa, unang-una na Panginoon, na yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, lalo na sa iyong mga salita, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isa. At higit sa lahat, yung mga pangangailangan nila, ikaw, O Diyos, ang siyang magkaloob at magbigay nito, Panginoon. Salamat po at sa buong isang linggo na lilipas, patuloy na sa iyo namin iniaalay ang lahat, sa iyo namin itinataas. Patuloy na ang kalooban mo ang masunod at maganap sa buhay namin. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagmamaliw at ito'y laging sariwa bawat umaga. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli, magandang gabi po sa ating pong lahat, and God bless us all.